bakit ikaw pa yung pinatawag sa barangay? Oo. Yung binidyohan ko daw po sila. Pinablic post niya po kasi yung Yung ano? Amin, so, Sinare niya po yung sinare ng mga friend niya. Oo. Ignacio, public matter kasi to. Pero unang-unang po, hindi po kasi jumper yung kinabit namin eh. ano bang definition mo or ano sa tingin mo ang jumper? Bali yung linya po na kinuha na ng kuryente, mismo sa bahay po nung may-ari. Alright, so may-ari hindi nakapangalan sa barangay. Hindi po nakapangalan sa barangay po. Serbisyo ng barangay, dapat nakapangalan sa barangay yan. Kapag hindi yan nakapangalan sa barangay, ang ibig sabihin yan, jumper yan, illegal ang linya yan. Standard ba ng Meralco yan na magkabit kayo sa kahit anong linya? Walang justification ito. Higit na 120 kilos ng mga kable na ginagamit sa jumper ang nakatingka. Natanggap nga namin itong report na inulit doon sa lugar. Yung mga crew namin, mag-e-energize nung tinatawag na wire guard para hindi na gawin itong pagja-jumper. Yung wire guard, hindi na nila yan makakabitan uli. May mararamdaman na siguro silang surge ng current o ng kuryente pag in-attempt nila uli yan. Sobrang pasaway na yan pag inulit ito the third time, no? Lumapit po ako sa Bitag para po ireklamo yung barangay Tanod po na nagreklamo po sa akin dahil sa pagbibideo ko po sa kanya kasi naaktuhan ko po siya na nagkakabit ng illegal na kuryente. October 30 po kasi, 2024, afternoon, meron pong nag-inspect ng mga taga Meralco. Nagsagawa po sila ng clearing para po dun sa mga illegal na koneksyon ng kuryente sa lugar namin. Ngayon po, dinutol po nila yung kuryente, kinuha po nila yung mga kable. Tapos, nung kinagabihan po nitong October 30 rin po, mga alas 9 hanggang alas 10 po ng gabi, nakita po namin yung barangay Tanod na nagngangalang Richard Texon. Tapos may kasama po siyang isang lalaki na nagkakabit po ng illegal na kuryente. Ngayon po, doon po yung naging pagkakataon ko para videohan po yung aktong ginagawa po nila. Ang ginawa ko pong aksyon, pagkatapos ko pong videohan yung pangyayaring yon, pagka-uwi ko po sa bahay namin, ipinost ko po sa Facebook. Tapos kinabukasan po, October 31, nakatanggap po ako ng letter galing sa barangay na iniimbitahan po ako para sa paghaharap po namin. Sir Ben, Sir Carl, sana po matulungan niyo po ako sa reklamo ko. Ang sabi po dun sa reklamo, inutos daw po nung punong barangay nila. Tapos, ang sabi po nila, kinakabit daw po nila yung, ano po dyan, yung sa ilaw daw po ng poste. Nakasindi naman po yung poste ng ilaw dyan, sir, sa video ko. So, ang pangangatwiran nila na meron silang kinakabit or inaayos na ilaw ng poste. Opo. Sige ma'am, go ahead. Ano sir, nangangamoy po kasi siya, tsaka nagsaspark po, kung nakikita niyo po sa video, nagpapatay sindi po yung ilaw. Isang building po kasi kami, sir. Baka po kasi magkaroon ng sunog. Akto po yan na nagtatap na po sila niyan. Kasi nangangamoy na po yan, sir. Tsaka nagsaspark po talaga siya, sir. Okay. Ito bang si Tanod yung kasama, di ba? Tsaka anak niya? Bali yung anak po, ibang Tanod naman po yun. Okay. So Tanod tsaka anak ng ibang Tanod. Opo, alright. sir. So, ngayon naman, mga electrician ba yung mga Tanod na yan? Tanod tsaka yung anak ng Tanod? Hindi po. Nga rin po yung sinabi ko, sir, sa paghaharap po namin sa barangay. Sabi ko nga po na dapat po kung may mga problema sa kuryente, dapat po ang tao po na nararapat na mag-ayos ay mga taga-Meralco. Ano mga sinasabi sa iyo dun sa pagtawag sa iyo sa barangay? Ang sabi po sa akin ng Lupon, sir, wala raw po akong pwedeng gawin kung hindi salagin lang daw po yung reklamo. Kasi ako daw po yung nareklamo. Kumbaga, complainant daw po yung Tanod. Ako po ay respondent lang daw po. So, wala daw po akong pwedeng sabihin kundi... Oo, April, yun ang hindi namin maintindihan. Bakit ikaw pa yung pinatawag sa barangay? Yun din po, ma'am. Nagulat nga rin po ako. Yung video ko daw po, ma'am, yung binidyohan ko daw po sila. Vinidyohan mo? Anong ginawa mo sa video? Pinost ko po kasi siya sa Facebook. Okay. Pero naka-attention naman po siya sa Meralco. Nung gabi po na yan, tumawag naman na po ako sa Meralco. Kaya lang, naka-QE po yung call ko. Hindi po naka-standby lang.
Kamusta sa barangay nung pinatawag ka? In-explain mo ba na ba't parang ako ang nirereklamo nyo? Hindi Opo, naman yun ako nga, problema. ma'am, kakasuhan daw po ng cybercrime. Sabi ko po, hindi ko naman po yan mabivideohan kung gumagawa sila ng hindi tama. Ikaw ba, yun po matanong yung ko lang sinabi sa April, akin. pinangalanan mo ba itong mga taong to? Nag-mention po ako ng isang pangalan, yung Tanod po. So minention mo yung mga pangalan nila. Yung mismong barangay ba, nagkaroon muna ng investigasyon bago sinabi na yung tungkol sa post mo? Sir, wala po. Hindi nga po nila ako pinausap. Nagulat na lang po ako kinabukasan po. May papel na po na binigay sa bahay namin, sir. So, diretsahan ka ng pinatawag dahil nireklamo ka ng Opo. lupon doon sa post mo? Opo. Alright. Siguro ganito, no? Para diretsahan na natin maalam kung ano nangyari at kung ano yung side nitong kabilang panig. Makausap natin yung sa kabilang linya ang mga inireklamong tanod na sina Ignacio Gruba Jr. and Richard Texon. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Sir, ano pong masasagot ninyo tungkol dito sa akusasyon nitong kabilang panig na si Ma'am April na kayo tayo nagkabit ng sinasabing jumper sa lugar ninyo? Bali yung ano po kasi nung hapon, meron pong operation yung Meralco na yun na tungkol nga po sa may mga jumper. Meron naman po silang nakuha na nagja-jumper. Alright. May nakuha ang Meralco na umano daw nagsasabi ng jumper. Tama ba? Kumbaga po, inayos lang po kasi namin nung street light namin. Kasi nagkukurap-kurap na po kasi siya. Kasi inisip namin, baka mamaya magkasyon ng tunog. Kaya inayos po namin. Inayos yung streetlight. Di ba kayo nagtawag ng munisipyo ng possible na pwede na magpadala sila ng tao na hindi kayo mag-aayos niyan? Kasi ang posible na mangyari dyan, no, na hindi naman kayo mga certified electrician, magkakabit kayo. Baka mas lalo pa kayo mag-cause ng sunog at makadamay pa ng linya ng Meralco. Sa amin lang po yung ilaw na yun. Kami lang po ang nagkabit. Kasi sobrang dilim po dun sa area dun sa street namin. Hindi, naintindihan ko naman kung kayo na nagkabit, pero dapat alam din ng City Engineering Office kung magkakabit kayo ng ilaw dyan kasi hindi kayo pwede magkabit na hindi angkop dun sa standard ng ating engineering office kasi kung hindi, baka mas lalo makakos ng sinasabing abala at sunog dun sa inyong lugar. At saka parang hindi bumbilyo, ilaw yung hawak mo, sir. Mga kuryente yung hawak mo rito sa video. Ano natin, i-zoom. Full screen natin, please, yung video. Ayan, oh. Poste ng kuryente to, Sir Ignacio. Hindi ko maintindihan kung saan banda ang sinasabi mong bumbilya o ilaw. May yung ilaw po kasi na nilagay lang namin na parang bulb lang po siya tapos meron lang po siyang So, bulb lang na nakakabit sa random na linya ng kuryente. So, talaga masasabi ng Meralco na jumper talaga yan. Kasi kung ikaw ikukuha ng isang power supply or dun sa linya ng kuryente na hindi naman binabayaran ng sinasabing barangay, then consider as jumper talaga yan. Hindi po. Bali yung linya po na kinuha na ng kuryente mismo sa bahay po nung may-ari. Doon po kami naglinya. Sa bahay ng may-ari, alam ba ng may-ari to? Opo. Meron po kaming authorized na authorized po na pwede makikikabit kami. Tapos kami mga barangay tanod. Bali po. Pero hindi ba, sir, delikado yung ganyang klase? Kasi narinig ko ay lumiliyab-liyab pa tapos nagkakaroon pa ng sinasabing spark at mabahong amoy. Wala naman po, sir. Di ba dapat, kaya nga sinasabi ko, sir, na dapat yung mismong engineering office ang magsusuri niyan para mailagay yung sinasabing ilaw na hinihingi ninyo. Di ba po ba? Idediretso ko na. Kung ang ilaw ay hindi naman nasa linya ng sinasabing barangay at kinakabit doon sa bahay ng isang tao, jumper pa rin yan. Tama. Hindi po siya jumper. Paano hindi jumper yan, sir? Ano bang definition mo or ano sa tingin mo ang jumper? Nangingi po kasi kami ng authorized sa may-ari na pwede ba mag-ano ng ilaw. Authorized yung may-ari pero pinapayagan ba ng Meralco yan? Meron po. Patahimikin mo yung nasa gilid mo. Wala akong pakialam sa sagot niya. Ikaw yung kausap ko dito. Nagbabayad naman po sa Meralco. Sir, sagutin mo ko. Standard ba ng Meralco yan na magkabit kayo sa kahit anong linya? Wala akong pakialam kung ilaw yan. Sagot! Opo. Hindi. Ang sagot doon, Sir Ignacio, hindi. Kasi walang Meralco nakapaligid sa'yo. Ikaw lang nagkakabit eh. Balikan nga natin yung complaint natin, ma'am. Totoo bang bumbilya lang inaayos nila? Kasi ikaw nandun. Hindi, ma'am. Hindi po talaga, ma'am. Ako, ang logic ko dito, kaya nga tinanggal ng Meralco yan, unang-una, hindi naman kasi sa linya ng barangay yan. Kesyo may authority or white, nakikikabit yung barangay sa ibang bahay, sa ibang household. So that means, illegal yan, jumper pa rin yan. Kaya nga tinanggal ng Meralco kasi illegal. Ngayon, ikakabit nyo.
After ba nilang asikasuhin yung mga wirings na yan, nagkailaw ang mga residente? Opo, ma'am. Oh, hindi ilaw, hindi lang bumbilya yun, Sir Ignacio. Saka ma'am, makikita po sa video ko, sa baba po, ang dami pong naghihintay sa kanila. Nakaabang. Opo. Yes, yung ibig sabihin ko dito, no, wala akong pakialam kung alam ng mismong may-ari ng linya na kayo ay nakikikabit sa kanyang linya, pero the fact na kumakabit kayo sa linya nila, that is jumper already. An illegal na pagtatap dun sa wire para makakuha ng kuryente. Pero ngayon, ang mas maganda, kunin natin mismo ang panig ng mismong Meralco tungkol dito sa issue na to, kasi ang tinitignan ko dito, kung ang mismong barangay, mismong pakanan ito, that's a very big red flag na hindi dapat ginagawa. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya, itong si Sir Joe Zaldarriaga, Vice President and Head of Corporate Communications ng Meralco. Magandang umaga po sa inyo, Sir Joe. Lapag po yan sa batas. Correct. Malinaw po yan. Republic Act 7832 o yung Anti-Electricity Pilferage Act. It is a criminal offense. Hindi lamang ito delikado para doon sa nagkakabit at baka siya makuryente, kundi delikado sa community. Kasi Correct. pwede itong mag-cause ng sunog. Walang justification ito. Ang Meralco naman, kung ang inyong requirements ay nasa ayos, wala naman kaming dahilan para pagkait yung serbisyo ng kuryente sa inyo. So, particularly itong nirefer ninyo sa amin, noong October 28, nagsagawa yung aming crew ng operations diyan sa Matandang Balara. Kung saan higit na 120 kilos, ulitin ko, no? Higit na 120 kilos ng mga kable na ginagamit sa pagka-jumper at pagka. Ganong kadami. So last week ay natanggap nga namin itong report na inulit doon sa lugar. So agad binalikan ito ng aming crew. During the inspection, we were able to verify may mga illegal service connection na naman. Kaya kinumpis ka namin uli yung suma total na 42 kilos. Kung kukumbay natin, nasa 162 kilos ng wires ang ginagamit sa illegal na connection. Grabe. Itong pagre-responde namin sa mga ganitong report is in partnership with the Philippine National Police para ma-address namin itong pagnanakaw ng kuryente. Ngayon, para maiwasan na ito, talagang dahil ang daming pasaway dyan, yung mga crew namin mag-e-energize nung tinatawag na wire guard para hindi na gawin itong pagja-jumper. Yung wire Correct. guards, hindi na nila yan makakabitan uli. Kasi may mararamdaman na siguro silang surge ng current o ng kuryente pag inattempt nila uli yan. Sobrang pasaway na yan pag inulit ito the third time, no? Correct. Iaangat din namin yung mga metro dun sa lugar para ma-discourage na itong mga nagbabalak mag-jumper. Hindi namin kayo titigilan. Kayong mga gumagawa ng illegal sa buhay nyo, nandadamay pa kayo ng ibang kapwa ninyo, hahabulin at hahabulin namin kayo. Tama. Alright. Sige po, sir, no, asahan namin na gagawaran nyo ng agaran aksyon dito sa lugar sa paglinis muli at paggawa ng sinasabi nyo mga energizers dun sa mga linya sa lugar na nitong Matandang Balara kung saan maraming pasaway. So, sir, maraming salamat at asahan namin yung agaran aksyon. Maraming salamat, Carl, sa pagkakataon at maraming salamat sa Bitag. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay si Sir Ben Tulfo, mabuhay ang buong crew ng Bitag. Nandyan pa ba si Ignacio? Narinig mo ba sinabi ng Meralco? Anong magiging sagot mo dyan? No opinion na lang po kami. Bakit no opinion na lang? Kanina may sagot ka na, may istorya ka na, may pangangatwiran ka ba? Ngayon wala na? No opinion. Bago yun Oo. Kaya Ignacio, asan ba ang kapitan ninyo? Bakit hindi sumasagot sa programa namin? Narinig nyo ba si Sir Joe kung ilang kilos of wire yung nakuha dahil dun sa jumper? 120 kilos. Hindi nyo po ba alam dyan sa barangay? Bakit nakakalusot yung mga jumper? At the same time, bakit kayo pa ang mukhang nagkakabit ng jumper? Asan po ang kapitan ninyo, Sir Ignacio? Kapitan po, nasa barangay po kapitan namin. Anong ginagawa ng kapitan ninyo? Bakit ayaw sumagot sa aming programa? Natutulog ba sa pansitan? Hindi ko po sasagot po yan eh. Oo, at saka yung parte pa, huwag natin kakalimutan na si Ignacio pa ang nagpabarangay kay April. Opo, ito po rin po yung inaano ko sa kanya na sabi niya mas na pinanigan daw po kami ng barangay. Yung nagreklamo po kasi kami sa kanya, pinost niya po kasi sa Facebook yung video, pwede naman po niyang pwede niya po i-ano sa inyo na
sa kanya na lang, pang sarili na lang sana po. At kung gusto niya i-request... Well, sir, kung ganun ay meron naman silang sariling karapatan na mag-post sa social media. Di ba po ba? Opo, meron naman po. Kung gusto niyo po siya ipa-take down, pakikiusapan niyo yung tao at dapat aayusin niyo yung problema. Hindi po yung ganun na papatawagin niyo dahil parang siya pa yung mali. Kung tutuusin mo, doon pa lang sa video in itself, Ignacio, sinabi na ng mismong Meralco, napakadaming jumper sa lugar, imposible hindi alam ng inyong barangay yan. Ito na nga po, sir. O ano na? Ano na nga? Sige, sagutin mo. Sa kaso niya, kasi nagreklamo po kasi kami doon, pinablik post niya po kasi yung yung ano? Amin. So, sinare niya po yung sinare ng mga friend niya. Oo. Ignacio, public matter kasi to. Pero kung tanungin natin sa iyo, sige Ignacio, nag-post si ate, and then meron mga nasabi, alright, sige, sagutin mo lang ako diretso, nag-jumper ka ba? Hindi po talaga jumper totally yun. So, okay, bakit hindi siya jumper? Sige, sagutin mo. May resibo po kasi kami, may resibong binabayaran po yun eh. May resibong binabayaran, kanino nakapangalan? Dito po sa... So, ibig sabihin, sir, mali ang sinabi ng Meralco kanina? Tama ang barangay? Sinasabing mali, sir. Wala po kami nila sinasabing mali. Ganun ba? So, ano yung sinasabi niyo, sir, na meron pa kayong resibo, meron pa kayong kompleto lahat, at wala kayong ginagawang illegal? Yung opinion ko, saka yung namin, kasi ang sinasabi ko po, meron pong pangalan na, may resibo po kami binabayaran doon. Anong nakapangalan sa resibo? Ang pangalan po ng may-ari. Alright, so may-ari hindi nakapangalan sa barangay? Hindi po nakapangalan sa barangay. Okay, serbisyo ng barangay, dapat nakapangalan sa barangay yan, di ba po ba? Kapag hindi yan nakapangalan sa barangay, ang ibig sabihin yan, jumper yan, illegal ang linya yan. Done and over with, tapos. Alright, tawagan na natin si Secretary. Walang kwenta kausap to eh. Ganito si Margaret Lipata, Secretary ng Barangay Matandang Balara, Quezon City. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am, ano pong masasagot ninyo tungkol dito sa akusasyon na meron daw mga tanod ninyo na nagkakabit daw ng sinasabing jumper? Hindi po namin alam kung ano yung kinakabit nila at gumawa na po kami ng aksyon at investigation regarding dyan sa illegal na connection. So ngayon ma'am, basically ang statement ng inyo sa barangay, itinatanggi nyo yung mga pinaggagawa ng inyong tanod na sinasabi kanina na street light yun ng barangay. Opo, hindi po totoo yan. So okay, kung sinasabi nyo na hindi totoo, anong gagawin nyo para parusahan itong mga sinasabi nyong tanod? Actually, kung yan po talaga ay direktiba rin po yung matatanggal sa kanilang katungkulan po sa sakali. Okay, very good. Pero ma'am, ang para sa akin lang, ayoko na makarinig na merong sinasabing jumper sa lugar. Kami ay closely makikipag-coordinate sa Meralco din as well. Kapag meron pang reports na manggagaling sa mismong Meralco na meron pang mga jumper sa lugar, ay kami ay babalik sa inyo at sasabihin na talagang hindi nyo na pwede tanggihin na hindi alam ng barangay ito. Opo, actually sir, yan din po isa sa mga project natin ngayon, no, yung mga jumper na yan. Kasalukuyan po kami nag-request na sa Meralco na itinataas na po yung mga meter nila. Hindi nyo po project yan, ma'am. Project po ng Meralco yan. You're just coordinating with Meralco. Okay po. Opo, yan po yung mga, yan po, nakikipag-coordinate na po kami para po hindi na po niya masundan o magawa ng illegal na connection po sa kasakali man. Yes. Okay po ma'am, ang gusto lang namin dito, hindi na po maulit ang sinasabi pagja-jumper sa lugar at yung mismong mga tanod ninyo, pakitignan na lang na maayos at kung sino pa sa barangay ninyo na hindi gumagawa ng tama. Okay po ma'am? Yes sir, maraming salamat po, noted po yan. Sige, ganito, balikan na natin si April. April, anong magiging sagot mo dyan? Ano po, masaya po kasi natugunan na po yung problema sa lugar namin, sir. Sabi nila gagawan daw nila ng aksyon. Well, let them be. Let's see what they will do. And then babalikan ka namin, Ma'am April, kung talaga bang nagbago yung dun ang sitwasyon dun sa inyong lugar. Okay po, Ma'am April? Opo. Salamat po ng marami, sir. Alright, maraming salamat po, Ma'am April. Alright, so dyan na tayo nagtatapos sa sumbong na ito. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag, ilalaban kay DA1. Ito, hashtag, ibabitag mo.